paumanhin. Pero hindi kami tumatanggap ng mga customer na taga-Silangang Asya. Madalas silang maging pabaya at nakakasakit lang. Naranasan mo na bang madiskrimina sa ibang bansa dahil lang sa iyong lahi? Ano kaya ang mararamdaman mo kung mapagkamalan kang iba at husgahan batay doon? Tulad ng kung paano natin tinitingnan ang ilang partikular na turista sa sarili nating bansa. May mga turista rin na hindi gaanong tinatanggap sa maraming bansa. Ang bida sa kuwentong ibabahagi ko ngayon ay isang babaeng mula sa Sweden. Mayroon siyang matinding pagmamalaki sa kanyang bansa at lubos siyang naniniwala na ang Sweden ang pinakamahusay na welfare state sa buong mundo. Sa kabilang banda, mayroon siyang malalim na pagkiling laban sa mga taga-Silangang Asya, lalo na sa mga Pilipino. Matapos makita ang magugulong turista mula sa Silangang Asya sa mga tourist spots sa Stockholm, ipinagpalagay niyang ganoon din marahil ang mga Pilipino. Batay sa mababang happiness index ng Pilipinas, itinuring niya itong isang bansang hinding-hindi niya nanaising tirhan. Tutol na tutol siya nang iminungkahi ng kanyang mga kaibigan na mag-graduation trip sila sa Pilipinas. Ngunit dahil sa isang linggong karanasan, nang mapilitan siyang pumunta sa Pilipinas, at dahil sa isang di inaasahang pagtatagpo sa isang lalaking Pilipino, ano kaya ang nangyari sa babaeng ito na puno ng pagkiling? Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang kanyang kamangha-manghang kwento. Ang pangalan ko ay Eva. Ipinanganak at lumaki ako sa Stockholm, Sweden. Mula pagkabata, palaging sinasabi sa akin ng aking mga magulang, Eva, ang ating bansa ang pinakamagandang tirhan sa buong mundo. At lumaki akong naniniwala sa mga salitang iyon nang walang pag-aalinlangan. Sa katunayan, ang Sweden ay isang perpektong bansa para sa akin. Libreng edukasyon, libreng serbisyong medikal, at isang perpektong sistema ng kapakanang panlipunan. Palaging malinis ang mga lansangan at magagalang ang mga tao. Sa pampublikong sasakyan, tahimik ang lahat at walang sumisingit sa pila. Mataas din ang kamalayan sa pangangalaga sa kalikasan at ang paghihiwa-hiwalay ng basura ay bahagi na ng aming pang-araw-araw na buhay. Hindi nagbago ang pananaw na ito. Kahit noong pumasok ako sa unibersidad, sa tuwing babanggitin ng aming mga propesor ang mga halimbawa mula sa ibang bansa, lalo lamang tumitibay ang aking paniniwala na ang aming bansa ang pinakamahusay. Lalo na kapag nalaman kong palaging nangunguna ang Sweden sa mga ranking ng happiness index, napupuno ng pagmamalaki ang aking dibdib. Subalit, nagsimula akong magkaroon ng masamang impresyon sa Silangang Asya, partikular sa Pilipinas, dahil sa ilang karanasan ko sa lumang bayan ng Stockholm. Kapag panahon ng turista, palaging siksikan ang lumang bayan, ngunit ang pinakanapapansin ko ay ang mga turista mula sa Silangang Asya. Siyempre, hindi lahat sila ay ganoon, ngunit may ilang insidente na talagang tumatak sa aking isipan. Isang araw ng tag-araw, habang nagkakape kami ng kaibigan ko sa Gamla Stan Square, isang grupo ng turista ang dumaan na nag-iingay at nagtatawanan ng malakas. Itinulak nila ang ibang tao para lamang makakuha ng litrato at walang paalam na pumasok sa pagitan ng mga mesa ng kafe para mag-selfie. Nang magalang silang sinaway ng staff ng cafe, sila pa ang nagalit, noo ibumuntong hininga ang kaibigan ko at sinabing, ang mga turista ngayon, wala talagang modo. Sa ibang araw naman, mas nakakagulat na insidente ang nasaksihan ko sa subway. Isang turista ang malakas na nakikipag-usap sa telepono sa harap ng isang matandang babae na nakaupo sa priority seat. Sa Sweden, ang malakas na pakikipag-usap sa telepono sa pampublikong sasakyan ay itinuturing na kawalang galang. Kaya't labis akong nabahala sa sitwasyon. Halata sa mukha ng mga tao sa paligid ang kanilang pagkainis, ngunit walang sino man ang direktang sumita sa kanya. Ganoon kaming mga Swede, iniiwasan ang komprontasyon. Dahil sa paulit-ulit na mga karanasang ito, natural na nagkaroon ako ng negatibong pananaw sa mga turista mula sa Silangang Asya. Naisip ko, siguro mga Pilipino sila. At lalo akong dumistansya, mahilig ako sa mga drama at OPM, Original Filipino Music. Sa totoo lang, nakikinig ako sa mga kanta ng Ben,
Ben, at nakapanood na rin ng ilang seryeng Pilipino sa Netflix. Ngunit para sa akin, sa tuwing mababasa ko sa internet ang tungkol sa mataas na antas ng kahirapan, korupsyon, at matinding traffic sa Pilipinas, naiisip ko, ang mga drama ay drama lang talaga. Lalo akong nakumbinsi nang malaman kong mas mababa ang happiness index ng Pilipinas kumpara sa Sweden. Ano ang silbi ng umuunlad na ekonomiya kung hindi naman masaya ang mga tao? Iyon ang nasa isip ko. Para sa akin, ang Pilipinas ay isang bansang maganda sa panlabas ngunit nakakapagod sa kalooban. Ngunit, nang nasa ika-4 na taon na ako sa kolehiyo at malapit nang magtapos, nagsimulang pag-usapan ng mga kaibigan ko ang aming graduation trip. Sina Ana, Elsa, at Lisa, lahat sila ay gustong pumunta sa Pilipinas. Si Ana ay isang OPM fan. Si Elsa ay nahuhumaling sa mga lokal na produktong pampaganda. At si Lisa ay mahilig sa pagkaing Pilipino. Eva, ano sa tingin mo ang Pilipinas? Gusto ko talagang pumunta doon. Tanong ni Ana na may ningning sa kanyang mga mata. Agad akong umiling. Wag doon. Sa iba na lang tayo. Paano kung Thailand o Vietnam? Ngunit, nakatutok na ang puso ng mga kaibigan ko sa Pilipinas. Araw-araw silang nanonood ng mga travel vlog sa YouTube tungkol sa Pilipinas, naghahanap ng mga Filipino restaurant at nagsimula pa ngang mag-aral ng mga pangunahing salitang Tagalog. Ako na lang ang tanging tumututol. Bakit ayaw mo sa Pilipinas? Nagtatakang tanong ni Elsa. Ang mga turistang Pilipino na nakita ko sa Stockholm ay sobrang ingay at bastos. At saka, nabalitaan kong napakagulo raw ng lipunan doon. Hindi ko akalain na masaya ang mga tao roon. Natahimik sandali ang mga kaibigan ko matapos marinig ang sinabi ko. Ngunit makalipas ang ilang araw, muli nilang iminungkahi ang pagpunta sa Pilipinas, ngayon ay may mas konkretong plano na. Sa huli, napagdesisyonan naming pagbotohan ito. At natalo ako sa botong 3,000 won. Humingi sila ng paumanhin, ngunit sinubukan pa rin akong kumbinsihin. Eva, please, kahit isang beses lang, pagbigyan mo na kami. Napilitan akong pumayag, ngunit sa isip ko, sana matapos na agad ang biyaheng ito. Habang nagbubook kami ng flight, nagre-reserba ng hotel, at gumagawa ng itinerary, wala akong naramdamang anumang kasabikan. Habang masayang nag-uusap ang mga kaibigan ko habang tinitingnan ang travel guidebook ng Pilipinas, nakikinig lang ako. Ilang araw bago ang biyahe, naisip ko pa ngang magkunwaring nagkasakit para hindi na makasama. Sa araw ng aming flight, sa Arlanda Airport, lahat ng kaibigan ko ay tuwang-tuwa. Ngunit ako, mabigat pa rin ang loob. Sa loob ng eroplano, abala sila sa pag-download ng mga travel app, paghahanda ng translator, at pagtingin sa mga litrato ng pagkaing Pilipino. Eva, mukhang masarap talaga ang pagkain sa Pilipinas, no? Adobo, lechon, sinigang, masayang sabi ni Ana. Oo nga, tipid kong sagot. Sa totoo lang, hindi ako masyadong mahilig sa mga pagkaing hindi ko pamilyar. Nang lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, naisip ko, heto na, magsisimula na ang mahabang paglalakbay na ito. Ngunit hindi ko pa alam noon na ang biyaheng ito ang tuluyang magpapabago sa aking buhay. Paglabas namin ng airport, agad akong nagulat. Malayong-malayo ito sa aking inaasahan. Una sa lahat, ang airport ay malinis at moderno. Hindi ito nalalayo kung ikukumpara sa mga airport sa Sweden. Maayos ang mga karatula at magagalang ang mga staff. Lalo akong namangha nang sumakay kami ng sasakyan patungo sa aming hotel. Tahimik at maayos ang daloy ng trapiko sa Skyway. Kabaligtaran ito ng mga maingay na turistang nakita ko sa Stockholm. Ang mga tao sa ibang sasakyan ay tahimik na nakatingin sa labas o sa kanilang mga telepono. Uy! Mas tahimik pala dito kaysa sa inaasahan ko, pabulong na sabi ni Elsa. Tumango ako. Talagang iba sa inaasahan ko. Pagdating namin sa Bonifacio Global City, BGC, kung saan naroon ang aming hotel, at paglabas namin sa kalsada, isa pang sorpresa ang sumalubong sa amin. Napakalinis ng mga kalye.
walang kahit isang pirasong basura, at maayos ang pagkakatayo ng mga gusali. Disiplinado ang mga taong naglalakad at sumusunod sa mga traffic signal. Ito ba talaga ang Pilipinas? Tanong ko sa sarili. Malayong malayo ito sa Pilipinas na nakita ko sa internet. Oo, mabilis maglakad ang mga tao at tila abala, ngunit hindi ito nangangahulugang magulo o maingay sila. Matapos mag-check-in sa hotel, lumabas kami para sa aming unang hapunan. Isang Filipino restaurant na sinaliksik na ng mga kaibigan ko. Noong una, nag-aalala akong baka hindi ko magustuhan ang lasa, ngunit nang dumating ang pagkain, masarap pala ito. Lalo na ang adobo. Hindi ito maanghang, manamis-namis, at malinamnam sakto sa panlasa ko. Nang malaman nilang mga dayuhan kami, dahan-dahan nilang ipinaliwanag ang menu at binigyan pa kami ng karagdagang kanin. Sa Sweden, kailangan mong magbigay ng tip para sa ganitong serbisyo. Ngunit dito, tila kasama na ito sa kanilang kultura. Nang gabing iyon, sa aming hotel room, nagkuwentuhan kami tungkol sa aming unang araw. Lahat sila ay nagsabing maganda ang unang impresyon nila sa Pilipinas. At kailangan kong aminin, mas maganda pala dito kaysa sa inaasahan ko. Lalo na ang mga tao, mas tahimik at magalang. Nang sabihin ko iyon, ngumiti ang mga kaibigan ko at sinabing, "Sabi sa'yo, Eva eh." Ngunit hindi pa rin ako lubusang kumbinsido. Naisip ko, masyadong maaga para husgahan ang lahat. Batay sa isang araw lang, inasahan kong makikita ko ang tunay na kulay nito sa mga susunod na araw. Gayunpaman, ang karanasang iyon sa unang araw ay nagdulot ng maliit na pagbabago sa aking puso. Kahit paano, nabawasan ang aking paniniwalang ang Pilipinas ay isang masamang bansa, at noon, hindi ko pa namamalayan na ito na pala ang simula ng pagbabago ng aking buhay. Ika-4 na araw na namin sa Pilipinas. Nagpunta kami sa BGC para mamili. Ang mga kaibigan ko ay abala sa paghahanap ng mga lokal na produktong pampaganda. Sa totoo lang, hindi pa rin ako ganap na bukas sa Pilipinas. Sa kabila ng magandang unang impresyon, mayroon pa ring distansya sa aking puso. Nang hapong iyon, naglalakad kami malapit sa High Street. May nakita si Ana na isang cafe na nagbebenta raw ng masarap na dessert. Kaya hinahanap namin iyon. Habang naghahanap ng daan, lahat kami ay nakatingin sa aming mga smartphone. Si Elsa ay abala sa pagkuha ng mga litrato para sa kanyang Instagram, at si Lisa naman ay nagsasaliksik tungkol sa susunod na shopping mall na pupuntahan namin. Ako naman ay masayang nakikipagkuwentuhan sa kanila. Nagsisimula ako ng isipin na hindi naman pala ganoon kasama ang biyahe sa Pilipinas. Ikinukuwento ko pa nga kung gaano kasarap ang lechon kawali na kinain namin noong umaga. Nakakatuwa yung lechon kawali, no? Malutong at malasa. Nakakaadik kainin. Sabi ko habang tumatawa. Nagtawanan din ang mga kaibigan ko at tinukso ako. Ayan. Eva, nasasanay ka na rin sa pagkaing Pilipino sa sandaling iyon. Sobrang saya ko at hindi ko napapansin ang aking dinaraanan. Biglang hinawakan ni Ana ang braso ko at may sasabihin sana, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, humakbang ako paabante. At iyon na ang sandali kung kailan natumba ako patungo sa kalsada. Bigla, naramdaman ko ang isang mainit na kamay na humila sa aking braso mula sa likuran. Nawalan ako ng balanse at napasubsob sa dibdib ng kung sino man. Kasabay nito, isang motorsiklo ang mabilis na dumaan sa harap ko. Kung hindi ako hinila ng taong iyon, siguradong malubha ang aksidenteng mangyayari. Kumakabog ng mabilis ang aking puso sa gulat. Dahan-dahan kong inangat ang aking ulo at tiningnan ang taong nagligtas sa akin. Isang matangkad na lalaking Pilipino. Maitim ang buhok at may maamong mga mata. Tinitigan niya ako na may pag-aalala at magalang na nagtanong sa Ingles. "Are you okay? May masakit ba sa'yo?" Ang kanyang boses ay napakalambing at puno ng pag-aalala. Iba siya sa mga lalaking nakilala ko sa Sweden. Ang mga lalaki sa Sweden ay karaniwang mas diretsahan kung tumugon sa ganitong sitwasyon, ngunit ang lalaking ito
Ramdam kong tunay siyang nag-aalala. Dahil sa sobrang gulat, hindi ako makapagsalita. Nandoon pa rin ako sa kanyang mga bisig. Nang akma akong tatayo, marahan niya akong inalalayan. Okay lang ako. Maraming salamat. Sa wakas ay nasabi ko. Nakahinga siya ng maluwag. Tumingin siya sa mga kaibigan ko at sinabing, mabuti na lang at walang nangyari. Mag-iingat po kayo. Maraming motor dito. Sina Ana, Elsa, at Lisa ay nakatayo lang na gulat na gulat. Lalo na si Ana, na nakita ang muntik ko ng kapahamakan at namumutla ang kanyang mukha. Maraming salamat po. Muntik na si Eva. Pasasalamat ni Elsa. Ngumiti lang ang lalaki at iwinagayway ang kanyang kamay. Wala po iyon. Mukhang nagbabakasyon kayo. Doble ingat po kayo, lalo na sa mga matataong lugar tulad nito. Tumingin siyang muli sa akin na may pag-aalala. Sigurado kang okay ka lang? Hindi ba kailangang pumunta sa ospital? Umiling ako at sinabing okay lang ako. Wala namang masakit, maliban sa mabilis pa ring tibok ng puso ko. Sige, mag-ingat kayo at enjoy your trip, sabi niya sabay ngiti. Sa sandaling iyon, naramdaman kong uminit ang aking dibdib. Ang kanyang ngiti ay napakainit at tila taos puso. At para bang ayaw na niyang magpasalamat pa kami, mabilis siyang umalis. Naiwan kaming nakatayo roon. Pinapanood ang kanyang papalayong likod. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari. Wow, parang eksena sa pelikula. Unang nagsalita si Lisa. Sumunod namang nagsalita sina Ana at Elsa. Eva, grabe! Muntik ka na talaga! Nakita mo ba ang bilis ng motor? Pero ang gwapo nung lalaki, no? Yung pagligtas niya sa'yo. Parang sa romantic movie. Excited na nag-ingay ang mga kaibigan ko, ngunit ako ay tulala pa rin. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. At ang mainit niyang mga bisig at nag-aalalang boses ay patuloy na umiikot sa aking isipan. Nang gabing iyon, pabalik sa hotel, sinimulan akong tuksuhin ng mga kaibigan ko. Noong una, nag-aalala sila sa aksidente, ngunit nang malaman nilang okay lang ako. Eva, aminin mo, love at first sight, no? Natatawang sabi ni Elsa. Naramdaman kong namula ang aking mukha. Ano ka ba? Nagpapasalamat lang ako. Ngunit dahil sa reaksyon ko, lalo silang nakumbinsi. Iba talaga siya sa mga lalaki sa Sweden. Ang mga lalaki sa atin, karaniwan ay awkward sa mga ganyang sitwasyon. Pero siya, natural at maalaga. Sabi ni Ana. Sumang-ayon ako sa kanya. Ganoon nga. Sa Sweden, karaniwan ay may distansya pa rin ang mga tao kahit tumutulong, ngunit siya, ramdam kong bukal sa puso ang kanyang pag-aalala. Mula sa araw na iyon, nagsimula akong tingnan ang mga Pilipino sa ibang pananaw. Kinabukasan, nang maligaw kami, isang matandang babae ang nakasalubong namin. Kahit hindi kami magkaintindihan sa salita, sa pamamagitan ng mga senyas, itinuro niya sa amin ang daan. Sinamahan pa niya kami hanggang sa makarating kami sa aming destinasyon. Sa ibang araw naman, sa MRT, may mabibigat kaming dala. Isang lalaking mukhang estudyante, ang kusa na lang kaming tinulungan. Walang sabi-sabi. Binuhat niya ang aming mga gamit at bumalik sa kanyang ginagawa. Hindi naman sa walang ganitong pangyayari sa Sweden, ngunit doon, mas maingat ang mga tao bago lumapit. Dito, napaka-natural. Ngunit ang pinaka-nakakagulat ay ang aking nakita sa loob ng MRT kapag may sumasakay na matanda. Kusa na lang tumatayo ang mga nakababatang pasahero para magbigay ng upuan. Mayroon din silang malasakit sa mga buntis. Araw-araw itong nangyayari. Mayroon din kaming ganitong kultura sa Sweden. Ngunit dito, mas aktibo at ramdam mo ang init ng pagtulong. At higit sa lahat, kahit naabala ang mga tao sa kanilang buhay, hindi nila nakakalimutan ang magmalasakit sa kapwa. Ibang-iba ito sa aking mga naunang pagkiling. 5 araw na ng aming biyahe. Pumasok kami sa isang tahimik na cafe sa loob ng Intramuros. Naisipan naming sumubok ng tradisyonal na tsokolate table, kaya hinanap namin ang lugar na iyon. Ang cafe ay napakaginhawa at tahimik. May maririnig na mahinang katutubong musika. At sa labas ng bintana,
ay tanaw ang makasaysayang tanawin ng Intramuros. Umupo kami malapit sa bintana at umorder ng mainit na tsokolate at mga kakanin. Abala ang mga kaibigan ko sa pag-aayos ng mga litrato mula sa aming biyahe. Habang ako ay nakatanaw lang sa labas, inaalala ang mga nangyari sa nakalipas na mga araw. Naramdaman kong malaki na talaga ang ipinagbago ng pananaw ko sa Pilipinas. Bigla, nagbulungan ang mga kaibigan ko. Hindi ko alam kung ano iyon, kaya't uminom na lang ako ng tsokolate. Maya-maya, tinapik ni Elsa ang braso ko. Eva! Tingnan mo doon! Tumingin ako sa direksyong itinuturo ni Elsa. At nagulat ako, ang taong umu-order sa counter ay walang iba, kundi ang lalaking nagligtas sa akin ilang araw na ang nakalipas. Biglang bumilis na naman ang tibok ng aking puso. Nakasuot siya ng kaswal na damit, ngunit mukha pa rin siyang kagalang-galang. At habang kausap niya ang staff, mukha siyang palakaibigan. Grabe, anong coincidence to? Ang laki ng Maynila. Paanong nagkita pa tayo? Nagtatakang sabi ni Ana. Ako rin ay nagtaka. Sa higit 10 milyong tao sa Metro Manila, paano nangyari ang ganitong pagkakataon? Kinuha niya ang kanyang inumin at naghanap ng upuan. Habang lumilingalinga, napatingin siya sa aming mesa at nagtama ang aming mga mata. Biglang lumitaw sa kanyang mukha ang gulat at saya. Nag-alinlangan siya sandali. Ngunit lumakad din patungo sa aming mesa. Kinabahan ako. Hindi ko alam ang sasabihin. Hello? Mahinang bati niya. Unang tumugon ang mga kaibigan ko. Ah! Maraming salamat po ulit noong nakaraan. Masayang bati ni Ana. Tila gumaan ang loob niya at tumingin sa akin. Kamusta na? Okay ka na ba talaga? Tumango ako. Oo, okay na ako. Maraming salamat talaga. Inanyayahan siya ng mga kaibigan ko na umupo sa aming mesa. Noong una, tumanggi siya, ngunit sa huli ay pumayag din. At mula noon, nagsimula ang isang natural at masayang kuwentuhan. Hindi ko pa alam noon na ang sandaling ito ang simula ng pangalawang pagtatagpo na magpapabago sa aking buhay. Ang oras na kasama namin siya sa cafe ay napaka-natural at komportable. Akala ko magiging awkward, ngunit dahil sa mga kaibigan ko, naging magaan ang aming kuwentuhan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Luis, isang empleyado sa isang kumpanya sa Makati. Masayang nagkuwento ang mga kaibigan ko tungkol sa aming biyahe. Nagrekomenda si Luis ng mga lugar na dapat naming puntahan at magiliw na ipinaliwanag ang kultura ng Pilipinas. Pinuri niya ang aming pagpili na sumubok ng tradisyonal na tsokolate at nagrekomenda pa ng iba pang mga lugar. Matapos ang halos 1 oras, naunang umalis ang mga kaibigan ko. Sinabi nilang may susunod pa silang pupuntahan at iniwan akong mag-isa kasama si Luis. Sa totoo lang, alam kong sinadya nilang iwan kaming dalawa at nalaman ko, kalaunan, na iyon nga ang kanilang intensyon. Eva, mauna na kami ha? Mag-enjoy ka, nakangiting sabi ni Elsa, na mula ang aking mukha. Tila naintindihan din ni Luis ang intensyon nila, ngunit hindi niya ito pinansin. Kung okay lang sa'yo, gusto mo pa bang mag-usap habang nagkakape? Baka may mga tanong ka pa tungkol sa biyahe mo. Alok niya. Tumango ako. Sa totoo lang, gusto ko pa siyang makausap. Nang kami na lang dalawa ang naiwan, medyo nagbago ang kapaligiran. Ngunit hindi ito naging awkward. Sa halip, naging mas komportable ako para sa isang seryosong usapan. Kumusta ang biyahe mo sa Pilipinas? Ito ba ang unang beses mo rito? Tanong ni Luis. Nag-alinlangan ako sandali. Nag-isip ako kung dapat ko bang sabihin na ayaw ko talagang pumunta rito. Ngunit parang naramdaman kong maaari akong maging tapat sa kanya. Sa totoo lang, ayaw ko sanang pumunta dito noong una. Marahan kong sabi. Nagulat siya. Ngunit hindi naman mukhang nasaktan. Talaga? Pwede ko bang malaman kung bakit? Ang kanyang boses ay puno ng tunay na interes. Walang bahid ng panghuhusga o galit. Sa halip, tila gusto niya talagang maintindihan. Huminga ako ng malalim at nagsimulang magkuwento. Ipinaliwanag ko ang mga naranasan ko sa Sweden, ang mga bastos na turista na nakita ko, at kung paano ito humantong sa aking pagkiling laban sa mga Pilipino.
Sa lumang bayan ng Stockholm, maraming beses akong nakakita ng mga turistang taga-Silangang Asya na sobrang ingay. Nanunulak sila at malakas magsalita. Kaya nagkaroon ako ng masamang impresyon. Tahimik na nakinig si Luis hanggang sa matapos ako. Hindi niya ako pinutol o sinubukang magdahilan. Ang kanyang pag-uugali ay lalong nagpagaan ng aking loob. At saka, sa tuwing naririnig ko ang tungkol sa mababang happiness index ng Pilipinas at ang magulong lipunan, naiisip kong walang kwenta ang ekonomiya kung hindi naman masaya ang mga tao. Naniniwala akong mas mahalaga ang isang payapang buhay tulad ng sa Sweden. Nang matapos akong magsalita, natahimik kami sandali. Nag-alala ako na baka nagalit ko siya. Ngunit tumango siya na parang naiintindihan niya. Naiintindihan ko kung bakit mo nasabi yan. Sa totoo lang, nakakahiya rin sa amin. Nagulat ako sa sinabi niya. Bakit siya humihingi ng tawad? Maaring hindi naman kababayan namin ang mga yon. Pero dahil pareho kaming taga-Silangang Asya, ganoon na ang tingin. Ang totoo, karamihan sa mga gumagawa noon ay ilang turista mula sa ibang bansa. Kinuha niya ang kanyang smartphone at may hinanap. Pagkatapos ay ipinakita niya sa akin. Nakakita ka na ba ng mga ganitong artikulo? Ipinakita niya ang mga artikulo tungkol sa mabubuting gawa ng mga Pilipino sa ibang bansa. Mga kwento tungkol sa mga Pilipinong turista na naging disiplinado sa gitna ng lindol at tumulong pa sa mga lokal. Mga estudyanteng Pilipino na tumulong sa isang naligaw na lokal sa Europa at mga Pilipinong nagbo-volunteer sa Timog Silangang Asya. Siyempre, hindi lahat ng Pilipino ay perpekto, pero gusto ko lang ipakita na ang nakita mo ay hindi kumakatawan sa buong Pilipinas. Habang binabasa ko ang mga artikulo, nagulat ako. Napagtanto kong ang tinitingnan ko lang pala ay ang mga bagay na gusto kong makita at ang mga bagay na gusto kong paniwalaan. Hindi ko man lang sinubukang alamin ang positibong panig ng mga Pilipino. Tungkol naman sa happiness index, marahang pagpapatuloy ni Luis. Sa tingin ko, ang kaligayahan ay iba-iba ang kahulugan depende sa bansa at kultura. May kaligayahang nakabatay sa personal na kalayaan at kapayapaan tulad ng sa Sweden, at mayroon ding kaligayahang tulad ng sa Pilipinas na nakukuha mula sa pamilya, komunidad at sa pag-abot ng mga pangarap. Habang nakikinig ako sa kanya, naisip kong tama siya. Noon, akala ko ang uri ng kaligayahan sa Sweden lang ang tanging pamantayan, ngunit napagtanto kong may iba't ibang uri pala ng kaligayahan. Totoo, magulo at mabilis ang takbo ng buhay sa Pilipinas. Ngunit sa gitna nito, nakakahanap ang mga tao ng sarili nilang kaligayahan. Ang pagsisikap para sa pamilya, ang pag-abot sa pangarap, ang pagtulong sa kapwa maraming tao ang nakakahanap ng kaligayahan sa mga bagay na iyon. Habang nakikinig ako sa kanya, marami akong naisip. Binalikan ko ang mga nakita ko sa Pilipinas sa nakalipas na mga araw. Ang mga mukha ng mga taong nagmamadaling maglakad ay hindi naman mukhang malungkot. Sa halip, mayroon silang enerhiya para abutin ang kanilang mga layunin. At ang mga taong nagbibigay ng upuan sa MRT, ang mga taong magiliw na nagtuturo ng daan, at ang mga taong tumutulong sa may mabibigat na dala, ang mga iyon ay nagmumula sa isang mabuting puso. Mukhang mali talaga ang pagkiling ko. Tapat kong inamin. Ngumiti si Luis. Natural lang na magkaroon ng pagkiling. Sigurado akong marami rin akong maling akala tungkol sa Sweden. Ang mahalaga ay ang maranasan mo ito ng personal at buksan ang iyong puso. Pagkatapos naming umalis sa kafe, dinala ako ni Luis sa mga lugar kung saan makikita ko ang ibang mukha ng Pilipinas. Una, naglakad kami sa mga kalye ng Makati. Maraming kabataan, ngunit mas disiplinado kaysa sa inaasahan ko. Ang mga taong nanonood ng mga street performer ay tahimik na nakikinig sa musika at malinis ang mga food stall. Ang mga kabataang Pilipino ay malikhain at masigasig, ngunit marunong din silang magmalasakit sa isa't isa, paliwanag ni Luis. Habang naglalakad kami, naramdaman kong totoo nga iyon. Ang mga tao ay puno ng sigla, ngunit nag-iingat na hindi makasagabal sa iba. Sunod naming pinuntahan ang Rizal Park. Hapon na kaya maraming tao, ngunit ang mga pamilya,
magkakaibigan at magkasintahan ay payapang nagpapalipas ng oras. Kung titingnan mo rito, makikita mong marunong ding mag-relax ang mga Pilipino. Tama nga siya. Mga taong nagiinuman ng beer habang kumakain ng street food, mga taong nagjo-jogging, at mga taong nakaupo sa bench habang nagbabasa. Hindi ito gaanong naiiba sa mga parke sa Sweden. At ang pinakanakakagulat ay ang mga taong umuuwi nang hindi nagiiwan ng basura. Mayroon pa ngang namumulot ng basura ng iba. Wow! Napakalinis, sabi ko. Ngumiti si Luis. Itinuturing ng mga Pilipino na obligasyon ang panatilihing malinis ang mga pampublikong lugar, lalo na ang mga lugar tulad ng Rizal Park na espasyo para sa lahat. Nang gabing iyon, kumain kami ng isaw sa Rizal Park habang nagkukuwentuhan. Marami siyang itinuro sa akin tungkol sa kultura at kasaysayan ng Pilipinas. May mga problema raw na dulot ng mabilis na pag-unlad ng ekonomiya, ngunit nananatili pa rin ang kultura ng pagpapanatili ng tradisyon at pagtutulungan. Pagkatapos ng digmaan, mabilis na umunlad ang bansa, at sa prosesong iyon, natutunan ng mga taong magtulungan. Kaya hanggang ngayon, nananatili ang kultura ng pagdamay sa oras ng kagipitan. Habang nakikinig ako sa kanya, nagbago ang tingin ko sa Pilipinas. Hindi lamang ito isang lipunang mapagkumpitensya, kundi isang lugar kung saan buhay ang diwa ng pakikipagkapwa-tao. Nang gabing iyon, bumalik ako sa hotel at ikinuwento sa mga kaibigan ko ang lahat. Nagtaka sila sa laki ng ipinagbago ko. Eva, ibang-iba ka na. Hindi ka na mukhang yung taong ayaw na ayaw pumunta dito, natatawang sabi ni Elsa. Nahiya ako. Naalala ko kung gaano ako kasungit sa buong biyahe. Sorry ha, masyado lang akong naging mapanghusga. Okay lang yun, sabi nila. At masaya pa silang sa wakas ay nabuksan na ang aking puso at naranasan ko ang tunay na Pilipinas. Tinanong din nila ako tungkol kay Luis. Mukha siyang mabuting tao. Parang gusto niya talagang ipakita sa'yo ang tunay na Pilipinas, sabi ni Ana. Namula ako. Sa totoo lang, nagsisimula na akong magkaroon ng damdamin para kay Luis. Ngunit hindi pa ako sigurado. Mula kinabukasan, naging iba na ang aking pananaw sa paglalakbay. Ang tahimik na kabaitan, ang maalalahaning pananalita, ang maayos na tanawin ng lungsod. Hindi ko maintindihan kung bakit dati ay tila malamig ang mga ito sa akin. Siguro dahil sarado ang aking puso. Patuloy kaming nag-usap ni Luis. At sa loob ng aming pananatili, ilang beses pa kaming nagkita. Sinikap niyang ipakita sa akin ang tunay na mukha ng Pilipinas. At sa prosesong iyon, lubusan kong naunawaan ang bansang ito at ang mga tao rito. Higit sa lahat, napagtanto ko kung gaano kamali ang aking mga pagkiling sa huling gabi ng aming biyahe. Habang nag-iimpake kami, binalikan namin ang aming isang linggong paglalakbay. Ipinagmamalaki ng mga kaibigan ko ang kanilang mga nabiling pasalubong, ngunit ako ay may halo-halong emosyon. Isang linggo lang ang nakalipas, gusto ko nang umuwi, ngunit ngayon kabaligtaran na. Guys, may aaminin ako. Lakas loob kong sinabi. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano kakitid ang isip ko. Mali pala talaga ang pagkakakilala ko sa Pilipinas at sa mga tao rito. Tahimik na nakinig ang mga kaibigan ko. Ngumiti si Ana. Mabuti naman at nalaman mo. Eva, nag-aalala rin kami noong una. Baka manatiling sarado ang isip mo. Tumango sina Elsa at Lisa at niyakap ako. Sa sandaling iyon, parang maiiyak ako. Naramdaman ko kung gaano ako katigas ang ulo at kung gaano sila nag-alala para sa akin. Kinabukasan, bago pumunta sa airport, huli kaming nagkita ni Luis. Isang mabilis na kape lang, ngunit napakahalaga nito para sa akin. Nalungkot siyang aalis na ako, at ayaw ko rin siyang iwan. Isang napakasayang linggo. Salamat sa'yo, Eva, dahil natutunan ko ring tingnan muli ang sarili kong bansa, sabi niya. Nagulat ako, mas marami akong natutunan mula sa kanya, kaya't nakapagtataka na may natutunan din siya mula sa akin. Naintindihan ko kung ano ang pakiramdam na tingnan ang Pilipinas mula sa pananaw ng isang dayuhan at kung gaano kadaling mabuo at mawala ang isang pagkiling ng araw na iyon sa airport habang paalis kami.
Nalungkot ako. Ang tanawin ng Maynila mula sa bintana ng eroplano ay ibang-iba na. Noong una, isa lamang itong magulo at abalang lungsod. Ngunit ngayon, isa na itong lugar na puno ng buhay at init. Pagbalik ko sa Sweden, patuloy kaming nag-usap ni Luis. Noong una, tungkol lang sa biyahe. Ngunit kalaunan, tungkol na sa aming pang-araw-araw na buhay. Kahit mahirap dahil sa time difference, naging bahagi na ng aming routine ang pagbabahagi ng aming araw sa pamamagitan ng mga mensahe. Habang kausap ko siya, mas marami akong natutunan tungkol sa kulturang Pilipino, lalo na ang konsepto ng bayanihan. Ang pag-aalaga sa isa't isa, na parang pamilya, ang pagtutulungan sa oras ng kagipitan, at ang pagbabahagi ng kasiyahan. Ang babahagi ng kasiyahan, ang pagbabahagi ng kasiyahan, ang pagbabahagi, ang pagbabahagi, ang pagbabahagi ng kasiyahan, ang pagbabahagi, ang pagbabahagi. Sa Sweden, mas binibigyang halaga ang kasarinlan, kaya't bago sa akin ang paghahanap ng kaligayahan sa mga relasyon sa ibang tao. Makalipas ang ilang buwan, muli akong bumisita sa Pilipinas. Ngayon, mag-isa na lang. Nagpasya akong bumalik dahil sinabi ni Luis na marami pa siyang gustong ipakita sa akin. Sa aking pangalawang pagbisita, iba na ang aking naranasan. Nakilala ko ang pamilya ni Luis at nagulat ako sa kanilang mainit na pagtanggap. Itinuring nila akong parang kapamilya. Lalo na nang kumain kami ng pagkaing inihanda ng ina ni Luis, naramdaman ko ang init ng isang pamilyang Pilipino. Natuwa ang kanyang ina nang makitang kumakain ako ng atsara at inalok pa akong mag-uwi. Akala ko hindi mo magugustuhan ang pagkain namin, pero natutuwa akong masarap kang kumain, sabi ng kanyang ina. Naramdaman kong muli kung gaano kabuti ang puso ng mga Pilipino. Sa biyaheng iyon, dinala ako ni Luis sa iba't ibang lugar. Sa mga dalampasigan ng Palawan, sa malamig na klima ng Baguio, at sa mga makasaysayang lugar sa Cebu. Habang nakikita ko ang iba't ibang mukha ng Pilipinas, lalo kong naramdaman kung gaano kaakit-akit ang bansang ito. Lalo na ang pagsikat ng araw na nakita namin sa El Nido. Hindi ko iyon malilimutan. Ang ganda ng araw na sumisikat mula sa dagat. At mas naging espesyal ito dahil kasama ko si Luis. Hindi ko akalain na may ganitong tanawin sa Pilipinas, sabi ko. Ngumiti si Luis. Marami talagang magagandang lugar sa Pilipinas. Masyado lang abala ang mga tao para ma-enjoy ang mga ito. Naisip ko, marahil may sarili silang paraan ng paghahanap ng kaligayahan sa gitna ng kanilang abalang buhay. Ang aking ikatlong pagbisita ay noong taglamig sa Pilipinas, panahon ng Kapaskuhan. Ang mga tanawin ng Maynila na puno ng mga ilaw ay may ibang alindog, lalo na ang mga Christmas display sa Ayala Triangle. Naging espesyal din ang karanasan naming manood ng simbang gabi kasama ang kanyang pamilya. Ang pinakatumatak sa akin sa biyaheng iyon ay isang maliit na insidente na naranasan namin ni Luis. Sa loob ng MRT, isang matandang lalaki ang biglang hinimatay. Lahat ng tao sa paligid ay agad na tumulong. May tumawag ng tulong, may umalalay sa matanda, at may nagbigay ng espasyo para sa kaligtasan. Sa sandaling iyon, naramdaman kong nakita ko ang tunay na puso ng mga Pilipino. Kahit hindi magkakakilala, sa oras ng emergency, nagkakaisa sila para tumulong. Ito pala ang sinasabi mong bayanihan, sabi ko. Tumango si Luis. Oo, dahil sa kultura ng pagtutulungan, naging posible ang lahat. Sa pamamagitan ng ilang pagbisita, tuluyan na akong nahulog sa bansang ito. At lalo ring lumalim ang aking nararamdaman para kay Luis. Hindi madali ang long-distance relationship, ngunit dahil totoo ang aming nararamdaman, nalampasan namin ito. Matapos ang halos 1 taon at kalahati, nag-propose si Luis sa akin. Habang nasa isang sikat na sunset spot kami, sa El Nido, Palawan. Sinabi niyang manonood kami ng paglubog ng araw. At doon, inilabas niya ang isang singsing, Eva. Gusto mo bang magsimula ng bagong buhay kasama ako dito sa Pilipinas? Sa sandaling iyon, walang pag-aalinlangan akong sumagot ng oo. Ngunit nang ibalita ko ito sa aking mga magulang,
Iba ang kanilang reaksyon. Nag-alala sila. Masyadong malayo. Iba ang kultura at iba ang wika. Eva, pinag-isipan mo ba? Yan? Nang mabuti? Ibang-iba ang Pilipinas sa atin, sabi ng aking ama. Naiintindihan ko ang kanilang pag-aalala, kaya't inanyayahan ko sila sa Pilipinas. Gusto kong makita nila ito para sa kanilang sarili. Noong una, nag-alinlangan sila, ngunit sa huli ay pumayag din. Ang pagbisita ng aking mga magulang ay naging isang espesyal na karanasan. Nang makilala nila ang mga magulang ni Luis, kahit hindi sila magkaintindihan sa salita, tila nagkakaintindihan ang kanilang mga puso, lalo na ang aking ina. Humanga siya sa kultura ng paggalang sa mga magulang. Nang makita niya kung paano alagaan ni Luis ang kanyang mga magulang, sinabi niyang, kung ganyan siyang tao, siguradong aalagaan niya si Eva. Ang aking ama naman ay namangha sa mabilis na pag-unlad ng Pilipinas, lalo na sa kung paano magkakasamang umiiral ang teknolohiya at tradisyon matapos ang isang linggo. Bago sila bumalik sa Sweden, tuluyan nang nagbago ang kanilang pananaw. Eva, marami palang pamantayan ng kaligayahan. Ang Pilipinas ay may sarili ring magandang kultura, sabi ng aking ina. Nang marinig ko iyon, sobrang saya ko. Ngayon, naghahanda na ako para sa aming kasal ni Luis. Lilipat na ako sa Pilipinas para magsimula ng bagong buhay. Alam kong hindi ito magiging madali, ngunit naniniwala akong malalampasan namin ang lahat basta't magkasama kami. Kung iisipin, nakapagtataka. 2 taon lang ang nakalipas. Ayaw na ayaw kong pumunta sa Pilipinas. Ngunit ngayon, dito na ako maninirahan. Ang buhay ay tunay ngang hindi mahuhulaan. Ang Pilipinas, para sa akin, ay hindi na lamang isang destinasyon, kundi isang lugar ng pag-unawa, pakikiramay, at pag-ibig. Isang lipunang abala at mapagkumpetensya. Ngunit sa loob nito, hindi nawawala ang init ng pagmamahal sa kapwa. Isang lugar kung saan buhay ang diwa ng pagtutulungan at pagpapahalaga sa relasyon. Ngayon, masasabi ko ng may katiyakan, ang Pilipinas ay isang mainit na mundo na hindi ko akalain, at sa mainit na mundong iyon, kasama ang taong mahal ko, masaya akong magsisimula ng bagong buhay. Natutunan kong kapag binuksan mo ang iyong puso at isipan, maraming magagandang bagay sa mundo ang iyong matutuklasan.